Eh, alam mo, di ba si Inday, ayaw siya umaten. Ayaw siya umaten. Eh, hindi lang si Inday ang ayaw umaten o makinig. Kasi nga, baka sasabihin na naman sa atin yung hindi totoong kalakaran sa ating bansa. Kaya nga State of the Nation, dapat yung totohanan. Gaya natin yung unsolicited advice natin sa ating Pangulo. Maging makatotohanan ho tayo. Aminin natin, uunawain ka namin. At anyway, meron ka pa naman 3 taon eh. Yung mga pagkakamali na ginawa ng administrasyon, ng hindi paggamit ng sentido komon, gaya sa e-travel. Marami. Puro common sense lahat yan eh. Yung ginagawa ng kanyang mga kalyado na hindi niya napigilan. Oh. Kasi pag hindi mo pinigilan yan, yung mga ginagawa ang kanilang paghihiganti, pagsisira sa Bagaman Duterte, pag hindi mo pinigilan yan, ibig sabihin, kasama ka dyan. Hindi matutuloy yan. Bakit hindi matutuloy? Kasi nagbigay ng kondisyon itong si Torre, si Power of Ignorance. Sabi niya, gawin natin charity. Gawin natin sa Araneta, ngayon naman sa Rizal Memorial. Ang sagot sa kanya ni Mayor Baste, kung seryoso ka talaga, may condition din ako. Kailangan, pakiusapan mo yung presidente mo, yung principal mo, na lahat ng mga elected officials magpa-hair follicle test. Ay hindi naman nung mangyayari yun eh. If that is the condition of Mayor Baste, na hindi, alam naman natin hindi mangyari, ay hindi matutuloy ang boxing match. A few days ago, ibinalita ang motion to suspend the decision sa interim release request ang defense team ng ating Pangulong Duterte dahil di umano merong pang mga kulang na dokumento na kailangan nila. Pinuna natin ang defense. Ang sabi natin, bakit ka kasi nag-file ng grant, mag-grant ng interim release, yung pala, hindi ka pa pala preparado. Kasi dapat yan, bago ka nag-file ng lahat ng dokumento, saan man manggagaling yan, nakahanda na, nakasalang na. Kasi mapupulaan ka talaga, hindi ka pa pala ready. Pagkatapos file ka ng file. Ganun pa man, itong ICC, pinagbigyan. So, ang dalawa lang yan, Hana. Either pinagbigyan ka, para pag tinanggihan ka, wala kang masabi. Ayan pinagbigyan na namin kayo na lahat ng mga dokumentong gusto nyo. Wala kayong masasabi sa aming impartiality. Or, pwede rin naman na kaya kayo pinagbigyan dahil naghahanap talaga sila ng dokumento para maging fair ang kanilang desisyon. Para hindi rin sila, kung bigyan nila ng release, sasabihin na, hindi, nandiyan kompleto dokumento na requirements para sa interim release. So either or. So will it affect the defense? No, it will not. Kasi interim release lang naman ang hinihingi. Hindi naman pinag-uusapan dyan yung jurisdiction, yung pinabuon ng kanilang depensa. Hindi ko pwede. Ever since sinasabi, you do that, you open yourself to an impeachable offense. Sapagkat hindi dapat talaga bumabalik tayo dyan sa International Criminal Court of Justice. Kasi kahit na nga miyembro ka, matagal na nating sinasabi na even if you're a member, it cannot just enter. It cannot just intrude into your legal system because the principle of complementarity will have to apply, which means that kailangan wala kang kakayahan na usigin ang mga nagkamit ng crime against humanity o kaya naman kung may kakayahan ka, ayaw mo. Hindi naman applicable pareho yung prinsipyong yan. Hindi papasok yung requirements na yan. Kasi paulit-ulit nilang sinasabi na malusog
ang ating sistema legal. At inuusig natin nga lahat ng mga may kasong krimen. So paano? Pag yan pinilit mo, ibig sabihin, you're violating our Constitution on the principal function of government, which is to protect the people. How can you protect the people if you allow foreign tribunal to enter into your legal system when your legal system is robust, healthy, and prosecuting all criminal suspects? At meron kang kakayahan at ginagawa mo nga libo-libo na nga nakakulong sa atin dahil inusig natin. Ilang mga presidente pinakulong natin. Di ba? 2. O may pinatapon tayong isa. So hindi mo masasabi na kailangan natin ng isang dayuhan upang magkaroon ng katarungan dito sa ating bansa. Kaya nga hindi pa ulit-ulit nating sinasabi na kailangan ng gobyerno maging consistent sa kanilang posisyon. It has been saying that it has no jurisdiction, and yet siya mismo ang nagpakulong, ang nagpa-aresto, nagpasuko sa isang mamamayang Pilipino na meron namang tayong sistemang legal na malusog sang-ayon sa kanila at kitang-kita naman ng lahat yan. Bakit sila pumayag? Invoking yung sinasabi ng Interpol agreement. Yung Interpol wala naman pong kapangyarihan. Coordinating agency lang yon. Yon ang hinihingian ng tulong ng ICC kung gusto magpareso ng isang mamamayan nasa ibang bansa. At itong Interpol ay hihingi lamang, nagre-request din sa isang bansa kung pwede tulungan sila. O, pag sinabi mong request, you can deny the request. Pero ang ginawa natin, hindi. Tayo mismo, sa totoo lang, talagang yan matagal na nilang plinan yan. Kasama dyan yung impeachment ni Inday, kasama yung pag-aresto, pagpapatapon sa Hague. Kasama lahat yan sa plano politikal. Kaya nga maganda yung ginawa ng mga senador dyan sa Senado na naghain sila ng resolution na kung maaari, itong gobyerno natin mismo, tumulong sa pagpaparelease ni Presidente Duterte. Kaya nga lang, medyo napuna naman natin dahil ayaw natin yung house arrest. Kahit si Presidente Duterte ayaw ng house arrest, ba't naman house arrest? Kini-question niya nga yung jurisdiction If you have no jurisdiction, why should you be jailing me or putting me under house arrest? Which means nakakulong ka pa rin. Kaya sabi natin, maganda yung unang resolution na hindi natuloy, na hinihingi ni Senator Robin Padilla at ng 2 pang senador na si Senador Bongo at si Senador Bato na kung maaari, ang gobyerno i-repatriate, kunin si Presidente ibalik dito sapagkat ito'y naaayon sa batas nila at sa batas natin kasi nga hindi sila sumunod doon sa padaanin muna sa local court. At anyway, sabi doon sa original na resolution, hindi ho house arrest yung unang resolution yung original. Sabi nila, ibalik niya yan dito at ituloy niya yung investigasyon doon sa di umanong kanyang digmaan laban sa droga. At pag napatunayan niyo na may probable cause, idemanda niyo at hayaan yung litisin dito sa ating bansa. Mas maganda yun. Attorney Sal, still doon sa doon din tayo sa issue ng, sa context ng posibilidad, sakaling ang itinuloy ng administrasyon na ito na bumalik tayo doon sa pagiging member ng ICC. Magkakaroon ba ito ng epekto sa ongoing na case ni former President Rodrigo Duterte, noting na ginagamit din nating argument na wala nga silang jurisdiction sa Pilipinas doon sa mga allegations na sinasabi nilang kinomit ng former President? Gagamitin niyo jurisdiction kami. Pero kahit ibalik, uulitin ko na naman, hindi nga pwede basta pumasok sila kahit miyembro na tayo. Kasi you will have to apply the principle of complementarity. Meron pa rin tayong kakayahan na usigin at inuusig natin. So paano? Kahit na may miyembro ka o hindi sila pwedeng pumasok. Kaya nang sinabi ko kahapon, the other day pa, while marginal
marginal lamang yung 1%. Okay pa rin yun dahil kahit papano may 1%. Pero it's still a bad deal. It's a bad deal even if it reduced by 1%. Sapagkat ang kapalit naman nun, wala silang tarif. Yung mga dinadala rito, hindi natin mabuhisan. Wala naman, can you imagine that? Tayo tinataripahan, tapos sila hindi. Hindi ba? Hindi maganda. Hindi lang problema nga kasi masyado tayong mapagbigay sa kanila. Nagbigay na tayo ng mga base militar, nagbigay pa tayo ng pwede sila magtayo ng pabrika ng mga ammunition. Inilagay na nga nila sa panganib ang bansang ito dahil sa para tayong tuta na sunod ng sunod sa kagustuhan nila. Pati sa kalakalan, lugi pa rin tayo. Ano ba yan? Kaya tayo'y kontra-kontra sa ginagawa. Kailangan, pag meron tayong relasyon sa ibang bansa, mutual ang benepisyo. Hindi po pwedeng one-sided. At saka dapat palaging based on our national interest. Hindi naman po consistent sa national interest yung magbibigay tayo ng mga base militar at pabrika ng mga ammunition sapagkat inilalagay mo sa alanganin ng ating bansa. Sa mga kalaban ng Amerika, lalo ng China, kung sino pa dyan, Russia, pag na sumabog ang digmaan sa kanila, tayo unang babanatan kasi nandito mga base militar nila, nandito yung mga armas nila, nandito mga launching pad ng mga missiles nila. O hindi ba? Nasa interest ba natin yan? Wala. Unang-una, kung hindi sana bumabagyo araw-araw, pang-5 araw na ito In fact, almost a week na yan. Dapat hindi talaga umalis si Presidente Marcos Jr. Sa gitna ng kalamidad. Kailangan ng presidente ng bansa na narito sa bansa. Hindi po pwede yung inuutos mo lang ganito, ganyan. Hindi po pwede yun. Kailangan ikaw mismo nandito. At nung nandun na siya sa Amerika, nung nakita niya, dapat bumalik agad siya. Pero dapat nga hindi siya nagpunta. Yun namang imbitasyon sa atin. Pwede ka naman imbitahan uli. Sabihin mo lang teka muna, President Truman, hindi paano ko alis dito paano yung mga kababayan ko. Maiintindihan tayo. Now, pangalawa, pagdating naman dun sa SONA fashion show, alam po ninyo, talagang dapat ang weather, lalong-lalo na pag gaya nito, talagang ang kakapal ng mga mukha ng mga pupunta ron at maglaladlad ng kanilang mga kayamanan. Mabuting-mabuti kung ang kayamanan galing sa kabutihan. Yan ang nagawa ng fashion show. Nung mga nakaraan, nakita natin kung sino ang suddenly biglang mga yumaman. Kasi makikita mo sa mga kasuotan sa mga alahas. Di ba? Yung kumandidato sa Marikina, di ba? Doon nakita. Doon na-expose yung kanilang mga hindi mo mapaliwanag na kayamanan. Yun ang nagawa naman ng mga fashion show yan. Nakita kung sino ang biglang yaman sa sweldo lang na maliit dyan sa Kongreso. Kung sino ang mga nagkaroon ng mga limpak na salapi. O yun naman na kuha natin kagandahan ng pagkakaroon ng elegante at mabonggang SONA na i-expose ang mga kawalangian nila. Pero having said that, at nakita na naman natin kung paano talaga ninanakaw ang pera ng bayan, tumigil na tayo. Tayo magpaka-hinahon sa ating pagladadlad ng ating mga kawalangian. Sumimple na lang tayo. At yan ay dapat pangunahan ng presidente ng bansa. Kaya si Presidente Duterte ng SONA, kung anong ordinaryong barong suot niya, nilililis niya pa nga, di ba? Yun ang mahalaga kasi, yung nakikita ng taong bayan, yung mga ginawa mo. At saka naririnig nila kung ano yung ginawa mo at hindi yung buladas. Sasabihin mo, matagumpay ang ating
flood program projects, pero kita mo naman ang buong kamay nila ng iba pang lugar. Sasabihin mo, okay ang ating ekonomiya, pero ang mga presyo ng mga pangunahing bilihin ay nagtataasan. Mataas talaga. Hindi mo makontrol. Sasabihin mo, 20 pesos ang presyo ng bigas, pero artificial naman dahil sinusubsidize mo lamang. Hindi naman totoong may overproduction ng supply ng bigas that will reduce the price of rice per kilo. Sasabihin mo, kontrolado mo ang state of criminality, ang peace and order, hindi naman totoo. Kailangan yung totoo. Sabi ko nga kahapon, kung akong presidente, aminin ko na, talaga nagka-problema tayo dito sa nakarang 3 taon, masyado tayo na politika, hindi ko na control itong mga kaalyado ko, pero hindi na pwede ganyan. Babaguhin natin ang kalakaran. Pag gano'n, magsiguradong magpapalakpakan ng tao at titingnan kung talagang totoong sasabihin niya ng pagbabago at talagang maghihintay sa pagbabago. Otherwise, gaya ng sinabi natin, ang mga araw ninyo ay nabibilang na. Clock is ticking and your days are numbered if this government does not change itself and the politicians holding power will not alter the course of what they have created for themselves to maintain power at all costs. Una, kahit na skill basis, kung may ordinansa sila na kailangan magbigay sila ng ayuda sa taong kinasinasakupan nila, okay lang yun. Ngayon, kung ito naman ay personal na pera, lalong okay yan. Dahil personal Ang problema mo lang, problema mo lang kung personal, titingnan ng tao. Yung mga mapanuri dyan, teka muna, saan ka naman kumuha ng pera? Baka may kaya naman siya, Attorney Sal. Kaya, yun yan. Teka muna, nung mayor ka, mayaman ka na ba? Kung mayaman ka, walang problema yan. Pero tinitingnan ko, kinocompute ko na, basa ko yung 305 month, 125,000 pesos lamang naman pala ang total. Mura yan. Kayang-kaya yan ng isang mayor. Kahit nanggaling lang sa kanyang sweldo. Sobrang kaya yung 125,000. So gayahin nyo si mayor. Kung yan personal na pera at umaabot lang sa ganyan, bang magbigay na kayo. Dagdagan nyo pa. Well, number one, yung Secretary Rex, at yan, new normal because of the climate change. Talagang totoo yun. Talagang makikita mo na yung pagbabago ng klima natin. Matitindi ang mga ulan, ang daming bagyo, tatlo-tatlong nakaabang dyan, pumapasok. Kasi nga, dahil na rin sa ginawa ng tao sa lupa, na tinanggal ang mga punong kahoy, binubungkal ang mga bundok, ginagawang subdivision, lahat yan ang resulta. Ang ginawa ng tao sa lupa, kaya nagkaroon ng climate change. Ngayon, ang sabi ni Presidente Marcos Jr., kailangan mag-adjust tayo. Agree, mag-adjust. Sabi niya nga dagdagan natin ang pag-unawa. Ako naman, sasabihin ko, tama yung dagdagan ng pag-unawa, pero dagdagan mo rin, Presidente Marcos Jr., ang ginagawa niyong paglilinis ng mga basura, araw-araw niyo gawin. Dahil yung basura talaga, nagkaroon na nga ng climate change. So mas marami ang ulan, mas marami ang dagdag na baha. Lalong nagiging na-aggravate, lalong sumasama. Sapagkat kahit na anong ganda ng flood projects mo, daluyan, maraming daluyan. Pag yan ay barado, wala rin ganun pa rin ang sistema. Talagang babahayin pa tayo. Hindi nyo, alam naman natin yan tingnan nyo, di ba? Palagi nila sinasabi, barado kasi. Bubukalin naman nila. Pagkatapos, ganun na naman. Ang tao din kasi, wala rin disiplina. Hindi nila magawan. Bakit di ko malaman kung bakit hindi nila matakpan ang mga dapat takpan at linisin ang dapat linisin. Gumawa ng mga
Yun lang kung saan mo ilalagay yung basura eh. Hindi, hanggang ngayon wala pa tayong dalahan ng mga basura. Palaging may problema doon. Sa lahat ng dako ng Pilipinas, palaging ganyan ang problema. Napakasimpleng problema ay hindi magawan ng solusyon. Kaya, doon sa mensaheng mag-adjust tayo, ay mag-adjust din kayo sa ginagawa niyong trabaho. Gawin nyo. Patindihin nyo ang trabaho ninyo para mababa ang danyos perwisyo pag may kalamidad. Yan ang posisyon natin. Ako, mauunawa galing yung mga salita ni Mayor Baste dahil anak siya eh. Kung baga, inapi mo yung kanyang tatay. Pero, pinapakinggan ko kasi di ba lumalabas. Hinamon ni Mayor Baste ng suntukan. Hindi. Hindi naghamon si Mayor Baste. Ang sinabi niya, kung suntukan lang, kaya kita. Hindi hamon yun. Sinasabi niya lang na kung suntukan lang tayo kaya kitang labanan. Hindi niya sinabing kaya kitang talunin. So, that was not a hamon. Ito namang isa, pinatulan dahil nakakita siya ng oportunidad ng publisidad. Gusto niya pang kumita. Alam mo na, kaya nasabi ko, kung mali man ang ginawa ng isa, you cannot correct it by doing another wrong. So, eto na. Anong masasabi ko ngayon? Hindi matutuloy yan. Bakit hindi matutuloy? Kasi, nagbigay ng kondisyon itong si Torre, si Tower of Ignorance. Sabi niya, gawin natin charity. Gawin natin sa Araneta, ngayon naman sa Rizal Memorial. Ang sagot sa kanya ni Mayor Baste, kung seryoso ka talaga, may condition din ako. Kailangan, pakiusapan mo yung presidente mo, yung principal mo, na lahat ng mga elected officials magpa-hair follicle test. Ay hindi naman mangyayari yun eh. If that is the condition of Mayor Baste, na hindi, alam naman natin hindi mangyari, ay hindi matutuloy ang boxing match. Kung matutuloy. Yes, Attorney. That's not my condition. That is the condition given by Mayor Baste. Inilabas kahapon yung video. Balita. Kaya sabi ko, ay hindi matutuloy ang boxing match. Kasi, hindi naman gagawin. BBM yan eh. Yeah. Sorry. Well, tingnan natin. Pero ang akin lang, Attorney Sal, may edad na si General Torre tapos nagpapaulan siya para mag-jogging, Attorney Sal. Baka before mangyari yung boxing match, magkasakit siya ng pulmonya. Di ba may dinagdag ako? Kung talagang gusto mong makipagbabag, General Torre, kung talagang matapang ka. Dahil kung ako ikaw, if you feel insulted, hindi ka naman actually hinamon. If you feel offended, ko si Mayor Baste, dito tayo sa kubeta, magbabag tayong dalawa rito, wala nakakakita. Hindi pa nako. Ano bang good news? Bad news yan? Bakit? Eto punta ka sa ano yan? E-government. Madaling sabi. Hindi karamihan, hindi alam. Kahit ako, hindi ako marunong mag-online eh. Ang nakakaalam niya, mga bata. That's number one. It shows only na walang mga common sense itong mga opisyalis ng gobyerno natin. Pinagmamalaki nila. Napakadali ng gagawin mong travel tax na bayaran na walang hassle. Anong walang hassle? You compel the travel agency and the airlines na nagbebenta ng mga ticket, isama nila ang travel tax and you compel them to remit the travel tax to the government. Problema nila yun, hindi yung mga pasahero. Dahil sila na nga kumita papahirapin mo pa yung pasahero. Di ba? Napakasimple. Hayaan mo sila. Isama. Magkano kung 150,000 ang 150,000 ang fare mo. Pero obligado ninyo yan sa gobyerno para problema ng pasahero. Ganun lang kasimple. Pahirapan pa nila. Walang common sense na tipo. And I think depende sa public, sa private offices kung sususpend. Yung land bank, wala rin kasi nga gobyerno yung land bank malaki yung land bank. Oh yeah.
most probably suspended ang land bank, Attorney Sal. Alam mo, kasi may nagtitext sa akin. Sabi nila, sir, paano yan? Wala kaming trabaho ng ilang araw na. So, kung daily kami, wala kaming pera. Ang sabi ko, kasi naman kayo, naniniwala kagad kayo sa mga advisory na nagbabanta yung baha, nagbabanta yung ganyan. Pero hindi naman lahat. For instance, I'll tell you, sa Marikina, 2 araw na uminit at hindi umulan. Yung mga nagtatrabaho doon, dapat, hindi kayo dapat kasi naniwala kagad. Dapat tinawagan nyo yung mga pinagtatrabaho nyo. Pwede ba akong mag-report ngayon yan? Dahil maganda ba yung lugar na yan? Sana, kung mag-report kayo, di may 2 araw kayo sahod ngayon, may problema kayo dahil nga hindi nakapagtrabaho. Kasi hindi naman talaga lahat eh. Ayaw ko sa lugar ninyo pero dito sa lugar namin, sa Marikina Heights, 2 araw na, uminit pa nga ng 1 araw kahapon, makulimlim, pero halos walang malakas na ulan. Kaya pwede magtrabaho. Kaya sabi ko, sa susunod, tingnan nyo ang sitwasyon doon sa pinagtatrabahuan nyo. Dahil kung pwede naman, pumasok kayo. Maliban na lang kung baha doon sa lugar ninyo. Hindi rin kayo makakalabas. Kasi marami nag-text din. Meron bang komentaryo? Yung tungkol sa increase ng 20% sa bangko. Si Rap Recto, nagkamali yata ng pagsuporta ko dito nung unang tumakbong congressman to. Kasi, alam mo, yung pag-impose mo ng tax ng 20% sa interest, hindi sa principal, malaking bagay yun. Kasi kaya nga pupunta sa bangko para kumita yung kinita mo. Pagkatapos, yung kinita mo, papalakihin mo sana, palalaguin mo, ibibwisan pa ng gobyerno. So hindi ba, that will discourage them from going to the banks. At pag na-discourage sila, anong ibig sabihin? Yung mga bangko, makukulangan ng i-invest nila. Kasi mga bangko, ginagawa nila sa pera natin, pag nilagay natin sa bangko, ini-invest din nila yun. Kung madali sabi, pabor sa ekonomiya natin, umiikot ang pera, papautangin mo, naming uutang, magbabayad, may interest. Ang problema ngayon, marami na ang hindi na maglalagay. Lalo na yung mga tinatawag na mahaba, di ba, may mga time deposits. Kasi dati-dati, pag 5 taon paakyat ang time deposit mo, walang interest yun. Hindi, may interest pero walang buwis. Hindi ka itatax. Ngayon meron na. Baka magkaroon pa na, ang takot ko dyan, kung paano kung bigla na lang lahat na nagbabangko, ayaw na magbangko. Lalaki. Ang gagaling dyan, dahil bibili ka ng mga safety box, mga bolt, o kaya mag-uukay ka sa ilalim ng bahay mo, gagawa ka ng lalagyan ng mga lalaking alkanse doon. O madalit sabi, masisira ang banking system natin. Kaya dapat pag-isipan mabuti, tanggalin nyo kung sino man yung author niyan. Si Recto nga ang author niyan. Ito namang mga kongresista at senador, pumayag naman. Ito si BBM, pinirmahan naman. Dapat tanggalin nyo na yan. Hindi pabor sa mga tao yan. Samantala, Rizal, from an avid viewer, sabi niya, how sad, no one's gonna call them out, open and close parentheses, government officials and mainstream media, for becoming instigators and adding more fuel to the fire, turning the table against Mayor Baste Duterte. Diversionary tactics to mislead the public from the government's failings instead of having an open mind and profound understanding where Mayor Baste was coming from. These people use his challenge of fistfight as a weapon now to plan his downfall. Mayor Baste and Duterte family should be very smart and surround themselves with good advisors to counter Torre. Kung avid viewer ka, hindi totoo yung sinasabi mo. How sad no one going to call them out. Tayo nga, call out na nga natin, di ba? Nung isang araw o kahapon, sinabi na, hindi po pwede yan. Magtrabaho ka na lang. General Torre, asikasuhin yung trabaho mo. Ang daming dapat na gawin. So, kung avid viewer ka, dapat
napanood mo kahapon. Yung programa natin, we call out the attention of this General Torre. Samantala, Attorney Sal, sabi ni Love Game, good morning from Japan. Kahit ilang bilyon ang gagastusin dyan sa Pilipinas, kung ang mga tao walang disiplina sa pagtapon ng kanilang basura, wala ring mangyayari para makontrol ang baha. Hindi, tama yun. Tayo walang disiplina. Pero, meron solusyon dyan eh. Huwag mong lagyan ng lugar na pagtatapunan na magiging balakid o magiging sagabal sa daluyan ng tubig. Yun ang takpan mo. Pwede naman takpan yun eh. In such a way na kahit magtapon ka ng basura, hindi papasok yung basura mo sa loob, mabablock yung drainage. Pwede yan eh. From Losegame, sabi niya, ano bang meron sa Amerika na wala sa China? Dapat sa China tayo bibiling, hindi na sa Amerika bilang masyado nilang minamaliit ang Pilipinas. Ako, alam mo, yung mga bagong sasakyan nila, ang gagaling. Kaya palagay ko matatalo na yung mga sasakyan galing sa Amerika at sa Europe. Kasi tinitingnan ko yung mga galing sa kanila, yung BYD tinatawag at saka iba-iba pa. Ang ganda, gagaling. Ganda na BYD, Attorney Sal, no? Ang ganda. Tumisa ng isang kaibigan dito. Madami na. Tsaka, I don't know kung relatively cheaper. Siguro, relatively, kung ikukumpara mo, mas cheaper sa kanilang counterpart. Yung SUV nila, either mas mura or mas mahal. Depende. Actually, wala tayong gano'n. Kaya hindi ko alam ang presyo. Well, tingnan natin ano yung magiging yung labanan ng automotive, Attorney Sal, sa world market. Yes, Attorney. Pero sa totoo lang, di ba, mas mura talaga yung galing sa China items. Kaya nga, hindi ba yung Marikina shoes, kaya bumagsak eh. Kasi ubod ng mura yung mga galing sa China. Totoo yun. Oo. Talaga eh. Ang mura ng galing sa... At saka, dati-dati, hindi magandang quality. Ngayon, talagang maganda na quality nila. Tingnan mo nyo siya. Alam na bahay mo, sa furnitures na lang. Puro China. Nagpunta ako sa mall. Pag tinatanong ko, China, puro China pala ito. Sabi ko, ang gagaling, ang gaganda. Kasi, Attorney Sal, nakapunta ako ng China sa baba ng hotel kung saan ako nagstay, Attorney. Puro mga furniture shopping, isang kalsada. Tapos, titingnan namin yung mga design. Sabi niya, ano gusto niyo, ma? Meron kaming European style, meron kaming ganito na style. Sabi ko, tapos isang palapag puro European style, Attorney Sal. So, hindi na gawa na made in China, Attorney Sal. No? So, lahat nga ng kailanganin natin, Attorney Sal, nabibili natin sa China. Diba? Maliban pa, yes, Attorney. Maliban pa dyan sa sinasabi mong yan, ang presyo nila doon, 3 klase. Meron pang ubod ng yaman, meron pang masa. Ito ang mga presyo namin yan. So, kaya nila sa lahat ng market? Oo. Kaya ako, nag-order ako minsan. Ano bang in-order ko? Mas may in-order ako eh. Yun lang sabi sa akin. Ano ba budget mo? Pang mayaman, pang middle class, pang masa? Talaga? Siyempre sinagot mo, hindi pang masa, pang mayaman. Ang pinili ko yung pang middle class. Sabi ko yung middle class. Pinakita sa akin talaga eh. Ang ubod ng ganda, ubod ng mahal, at tama-tama lang. Yung pangmasa talagang ubod na mamura. Kaya lang, baka ako quality naman ito eh. Mabuti na mag-invest ako sa kaya sa mura nga, every year, di mahal pa rin. Sabi naman ni Josen Sevilla, Attorney Sal, watching from Singapore, tanong ko lang po, sa tingin mo ba tama ang ginagawa ni BBM na sa pagpayag niyang maglagay dyan sa Pilipinas ng factory ng armas gamit ang giyera? O gamit pang giyera? Sinabi na natin yan. The other day pa, sabi natin, hindi, mali yun. Kasi inilalagay mo sa panganib ang kaligtasan ng iyong mga kababayan. Dahil pag pumutok ang giyera, syempre, sino ba ang unang sasalantahin?
Hindi ba? Tingnan mo yung giyera. Yung giyera dyan sa Russia at sa Ukraine, sa Israel, at sa Iran. Hindi ba unang binabanatan nila yung mga lugar kung nasaan yung mga armas? Yun ang unang pinapasabog nila. O, yun ang mangyayari sa atin. Tayo ang unang babanatan dito dahil nandito yung mga base militar nila, yung mga armas nila, tapos magpapatayo pa ng factory ng ammunition, patay na. Sabi naman ni Georgie Handugan, panawagan namin sa gobyerno na ipasa at isulong ang National Sunday Law para sa kaayusan. Panawagan namin sa gobyerno. Ano ba itong National Sunday Law, Atty. Sal? Hindi ko alam yan. Ano ba yan? Ibig sabihin, pag linggo, ano? Alamin muna natin kasi hindi rin ako makipag-comment. Baka mamaya magkamali ako. Sabi naman ni Jane, salamat Atty. Panalo sa lahat. Imagine nung si Marcos Sr. andoon kayo, nakipaglaban. Ngayon naman, ikaw naman ang nagsasalita na kaming sambayan ng Pilipino ay maging alerto, hindi maging mangmang sa nangyayari sa bansa natin. So sad lang talaga na si Tatay Digong ay pinakidnap nila sa ICC. Now I realize nung pinaalis na si Marcos Sr. sa Malacanang, nakita ko talaga umiiyak si Papa. I asked him, bakit ka umiiyak pa? Ang sagot niya sa akin, finally the dictator is out. Filipinos must start all over again. And ang naramdaman ko kung ano ang nararamdaman ng papa ko. He died at 85 years old last 2005. Sobrang ramdam ko yung galit na pinagagawa ng admin na ito. I'm now 62 years old pero I'm willing pa rin ako na pumunta sa kalye for our next generation. Ay, nako. Totoo yan. Talagang alam po ninyo kasi tanggapin niyo man o hindi. Yung mga anti-Duterte. Ang Pangulong Duterte talaga, maraming nagawa. Kaya siya minahal. Wala siyang sinino eh. Basta niya lang. Kaya yung sinasabi niya, I do not, what I need for my country, my destiny is to die here or to be jailed forever, tatanggapin ko lahat yan. No? Kaya lalo siyang napapamahal. Isa na siyang bayani sa kultura at lahing Pilipino. Alam mo, di ba si Inday, ayaw siyang umaten. Ayaw siyang umaten. Hindi lang si Inday ang ayaw umaten o makinig. Kasi nga, baka sasabihin na naman sa atin yung hindi totoong kalakaran sa ating bansa. Kaya nga State of the Nation, dapat yung totohanan. Gaya natin yung unsolicited advice natin sa ating Pangulo. Maging makatotohanan tayo. Aminin natin, uunawain ka namin. At anyway, meron ka pa naman 3 taon yung mga pagkakamali na ginawa ng administrasyon, ng hindi paggamit ng sentido komon, gaya sa e-travel. Marami. Puro common sense lahat yan Yung ginagawa ng kanyang mga kalyado na hindi niya napigilan. Kasi pag hindi mo pinigilan yan, yung mga ginagawa ng kanilang paghihiganti, pagsisira sa mga Duterte, pag hindi mo pinigilan yan, ibig sabihin, kasama ka dyan. Kaya ikaw, bagsak ka rin sa pagtanggap. Kaya siguro, tanggapin mo na, pag-imin mo na, gawin mo yung pagbaba. Mamalik ka. Pag ginawa mo na, President Marcos